Bilang unang kabanata, ang unang census sa Israel. Nung unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa census ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Ruben, Elizur na anak ni Sedur, Simeon, Selemuel na anak ni Zurishaddai, Juda, Nashon na anak ni Aminadab, Isakar, Netanel na anak ni Zuar, Zebulun, Eliab na anak ni Helon, Ephraim na anak ni Jose, Eliashama na anak ni Amihud, Manase na anak ni Jose, Gamaliel na anak ni Pedazur, Benjamin, Abedan na anak ni Gideoni, Dan, Ahiezer na anak ni Amishadai, Asher, Pagiel na anak ni Okran, Gad, Eliasaph na anak ni Duel, Naphtali, Ahira na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon ni na Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ruben ang panganay ni Jacob, 46,500. Simeon, 59,300. Gad, 45,650. Huda, 74,600. Isakar, 54,400. Zebulun, 57,400. Ephraim na anak ni Jose, 40,500. Manase na anak ni Jose, 32,200. Benjamin, 35,400. Dan, 62,700. Asher, 41,500. Naphtali, 53,400. Sila ang mga lalaking nabilang ni Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuuang bilang nila ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi, sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census, kasama ng ibang mga Israelita na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito at kailangan pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Bilang kabanatang 2, ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Huda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno
at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Huda, nasyon na anak ni Aminadab, 74,600. Isakar, Netanel na anak ni Zuwar, 54,400. Zebulun, Eliab na anak ni Helon, 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Ruben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Ruben, Elizur na anak ni Sedur, 46,500. Simeon, Selumuel na anak ni Zerushaddai, 59,300. Gad, Eliasaph na anak ni Duel, 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ruben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakbay ng magkakasunod gaya ng kanilang posisyon kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanluran sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Ephraim, Elishama na anak ni Amihud, 40,500. Manase, Gamaliel na anak ni Pedazur, 32,200. Benjamin, Abidan na anak ni Gideoni, 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Dan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Dan, Ahizer na anak ni Amishadai, 62,700. Asher, Pagiel na anak ni Okran, 41,500. Naphtali, Ahira na anak ni Enan, 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya. Bilang Kabanatang 3, ang mga Levita. Ito ang tala tungkol sa mga angkan ni Aaron at Moises ng panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Nadab ang panganay, pinili sila at inordinahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero sina Nadab at Abihu ay namatay sa presensya ng Panginoon nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay pa si Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambahan na tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mga ngalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang piliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin.
Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita, dahil akin ang bawat panganay. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayop, kaya akin sila. Ako ang Panginoon." Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, "Bilangin mo ang mga lalaking Levita mula sa edad na 1 buwan pataas ayon sa kanilang pamilya." Kaya binilang sila ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mahli at Mushi. Sila ang mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angkan ni Gershon ay ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 75,000. Ang lugar ng kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang sambahan sa bandang kanluran. Ang kanilang pinuno ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan. Ang mga pantaklob, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kurtina ng pintuan ng bakuran, at ang mga tali. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang mga angkan ni Kohat ay ang pamilya na nanggaling kina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 86,000. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan, at ang pinuno nila ay si Elizaphan na anak ni Uziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa ng lalagyan ng ilaw, ang altar, ang mga kagamitang ginagamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod at ang kortina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angkan ni Merari ay ang mga pamilya na nanggaling kina Mali at Mushi. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng toldang sambahan ng lugar na kanilang pinagkakampuhan, sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda, ng mga biga nito, ng mga haligi at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ng mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni na Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan, sa bandang silangan. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki na Levita mula 1 buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin mo at ilista ang mga pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita mula sa edad na 1 buwan pataas. Italaga ang mga Levita sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita, kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon." Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad 1 buwan pataas ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay 22,273. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita,
kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga Levita. Ako ang Panginoon. At dahil sobra ng 273 ang panganay na lalaki ng mga Israelita kaysa sa mga Levita, kailangang tubusin sila. Ang ibabayad sa pagtubos sa bawat isa sa kanila ay 5 pirasong pilak ayon sa timbang ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. Kaya kinolekta ni Moises ang pera na ipinangtubos sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakolekta ay 1,365 pilak ayon sa timbang ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. At ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Bilang ika-4 na kabanata, ang mga angkan ni Kohat. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kortina sa loob at tataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul at pagkatapos ay isusuot nila sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos. At ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga banga na lalagyan ng mga handog na inumin, at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos, tatakloban nila ito ng telang pula at tatakloban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan, at mga banga na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng tela at itatali sa tukod na pambuhat. Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar at tatakluban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos isusuot sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali sa tukod na pambuhat. Kailangang alisin ang abo sa altar at tatakluban ng telang kulay ube at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin nito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa langis na pamahid. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pabayaang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tignan ang banal na mga bagay, para hindi sila mamatay." Ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isensus ang mga angkan ni Gershon ayon sa kanilang pamilya. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan.
Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod. Ang mga kortina ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, ang lahat ng pantaklob nito at ang mga kortina sa pintuan. Ang mga kortina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon tungkol sa kanilang mga gawain. Magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang gawain ng mga anak ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang mga angkan ni Merari. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang, may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, ng mga tulos at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitang ito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mamamayan ng Israel ang mga angkan ni na Kohat, Gershon at Merari ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan, at ito ang bilang nila: Kohat 2,750, Gershon 2,630, Merari 3,200. Ang kabuuang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin. Bilang Kabanatang 5. Ang paglilinis ng kampo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sino mang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo, kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bayad sa ginawa ng masama. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawa niya ng masama at dagdagan ng 20% ang bayad. Pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari, kasama ng tupa na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pari ay magiging pag-aari na ng pari. Magiging pag-aari ng mga pari ang mga banal na handog na ito. Ang parusa sa babaeng nanlalalaki. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung sakali man na may isang lalaking naghihinala na nanlalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa pari, kahit na hindi totoong dinungisan nito ang sarili sa pamamagitan ng pangangalunya. At kailangang magdala ang lalaki ng handog na 2 kilong harinang sebada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso dahil ito'y handog ng paghihinala. Dadali ng pari ang babae sa aking presensya
At pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa putik at lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa. At pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya, kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito. Pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa, sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo at sana'y hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok sa iyong katawan para hindi ka magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyari sana ito. At isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at huhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa, at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos, kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito, at itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi, at susunugin ito sa altar. Pagkatapos ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, kanyang kasalanan, o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalalaki ito, kailangang patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautosang ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan.